So ay mga lods, at ito, meron tayong i-share sa inyo na isang idea about EVR. So ito, testing natin. Papakita ko sa inyo. So hindi ko na ito buong i-vlog, no. So share idea, direkta na tayo. So kasi marami pa naman tayong EVR na i-content. So ito ngayon, share ko lang sa inyo ang trouble nito. Kung ano yung need nyong palitan. So yan, pakita ko sa inyo. So kung meron kayong EVR na palaging ganyan, ayan balik natin. So hindi talaga siya So pinalitan ko na yan. Actually yung yung driver, ito. Pinalitan ko na yan dito, yung dalawa. Ito. Yung sa kanyang driver, no? Driver ng kanyang motor. So pinalitan ko na yan. Wala pa ring nangyari. At saka sunog din talaga yung old niya. Kaya pinalitan ko, wala pa ring nangyari. Ganun pa rin siya. Ayan, gumaganyan pa rin. So kapag ka mga ganyan mga lods, ang problema niyan ay itong trimmer. Itong trimmer na to. So kasi nagpalit na din ako lahat ng capacitor nito. Kasi yung capacitor niya parang na na high voltage ata. Kasi lumubulat ng capacitor eh. So ayan, nagpalit na ako lahat. At ito lang yung hindi ko napalitan, at saka ito. Itong tatlong to. Kasi hindi naman siya nag-bloat. Itong dito lang talaga. So ito mga lods, palitan natin ng trimmer. So, ayan. At share idea lang tayo, no? Para sa mga nalilito. Pag-repair ng EVR. So, ito. Mga ganito. Ito na yung halos araw-araw ko ginawa. So, meron pa tayong nakapila doon sa labas na EVR lahat. Dalawang 5,000 tsaka isang 2,000. So, kahapon lang yun hinati dito. Iba may-ari. Ito. Dito lang to, kapitbahay ko lang. Itong EVR na to. 500 watts ata, no? 1,000 watts. So, 1 kVA. So, ito, meron tayong 1K na trimmer. Ayan, 1K. So, i-bend nyo lang yung paa. Ayan. Ito sa likod. At tingnan nyo, pagkalagay natin yan. Ay, magiging okay na yan. Kasi bago na yun lahat nilagay natin. So, baka malito kayo dyan. Kasi sa tingin nyo, bago pa yung okay pa yung trimmer ninyo. Pero, may problem na din. So, ito lang yan. Ito lang yung mga technique, tips na isi-share ko sa inyo. I-solve natin. So yan, nandito yan tignan nyo, nandyan yan. So walang cut yung video natin. Ito, testing natin. So, ayan, di ba? And then, pag-a-adjust naman yan, dito lang gawin nyo. So, tester, AC. Kita ba? So, ganyan lang. Para makita nyo, no? So, dito, lagay tayo ng tester. Para makapag-adjust tayo. Ito. Gagalaw yung Meron na ba? So, ayan, meron tayong 201. So, sa pag-adjust naman, wait lang, ilipat natin yung ating tester. Dito tayo kita lang ba mga lods? Silipin ko nga. Kung kita, yung kita lang pala. Natatakpan kasi sa holder ng ating cellphone eh. So, dito lang yan. Ikutin nyo lang yan. Kung gusto nyo gawing 220. Kasi ito sa TV ito nung nilalagay. So, gawin natin 220. Yan yung paikot natin, tingnan nyo. Ayan, tingnan nyo yung voltage arm. Gumagalaw din. So, 220. Ay, kaso nga lang pala, naka-solar tayo, no? 220. Try natin ilipat sa, Lipat natin. Ililipat natin sa grid namin dito. So, konti lang talaga. So,
Yan, pwede na siguro yan. So, lipat natin sa grid namin. Yan, check natin kung ganun pa rin yung voltahe. So, ayun, naging 230. Kasi naka-solar tayo kanina. So, adjust natin ulit yan kasi sa grid, hindi naman to sa solar gagamitin. Sa grid naman to nila. So, adjust natin ulit. Para main grid namin. So, ayan, 220. Sarado. So, ikot pa konti. Yan. Okay na siguro yan. So, ayan. Ganyan lang mga lods. Ayan, thanks for watching mga lods. At ayan, nakapagbigay tayo ng idea sa inyo ng counting tips. Ayan. Thank you. Thanks for watching. Bye-bye.